Hello guys, magpiprint tayo ng tarpaulin guys. Ito po yung sizes nya. Control I muna tayo guys. Shortcut key, Control I. Click mo natin itong object. Control I tayo guys. Yan. Lumabas na. Hanapin natin dito. Dito na. Yan. So yan po yung print natin. Kailangan natin i-open. Open natin. Then may rotate natin guys. Kasi pahaba man yun. Yan. Naka-adjust na tayo guys. Yan. Yan na siya guys. Tapos right click lang tayo guys. Right click. Duplicate natin. Okay, duplicate na yan siya guys. Yan. I-drag mo lang siya para ma-group siya. Tapos punta kayo dito guys. Diyan. Then dito tayo guys. I-align natin guys. Align sa side to side. Then dito sa baba alignment din siya. So nagiging dalawa na siya guys. No? Sa taas sa baba. So kita natin. So tama na siya. Straight na dito tayo para maging alignment siya. Ayan. Ayan, align na. So ayan na, na-align na siya guys. Kailangan dito guys, i-group natin. Suppose mo na. Ayan. I-control G natin guys. Group na siya guys. So andito yung sizes niya guys. Ayan. So sizes niya yan. So dito tayo sa file guys. File. Tapos page it up. Ayan. Page it up. Dito sa page it up, lagay natin ito guys. Yang width at saka height 1244 1244.6. Ayan, 1244.6 din dyan. 1244.6. Pwede na natin siya gawin dyan guys. Gawin natin 50 para adjustment. Ayan. Tapos dito naman sa height niya guys, 43.28 43.28. Gawin natin siyang 43.35 para may allowance lang. Okay natin guys. Yan. Yan, okay na natin siya. So gagawin naman na natin guys, i-click naman natin to. Click natin to, then align na natin for center. Center print siya guys. Ayan. So center na siya guys. Kita mo na naka-center na siya nakalinya na, may linya na sa baba, may linya na rin sa itaas, may linya na rin sa side, both side. So makikita mo na siya. So pwede mo na to i-print guys. Gagawin natin bago tayo i-click natin Control P guys. Yan. Control P. Select tayo ng option ng printing quality guys. Ito yung purpose natin gagamitin natin. Sa kailangan dito, naka-same din siya. Purpose din siya dito. Size niya, ganun. Tapos, sa lighter niya, 2.3, ganyan. Auto purpose sit up. Ayan. Then, select. Bago natin i-okay guys, dito muna tayo. Set up muna tayo dito guys. Ayan. Set up tayo dito. Ayan. 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 Set up natin dyan guys. Ang ganyan posisyon. Enter lang na. I-okay lang natin to guys. Ayan. Okay lang natin. Okay. Then save. Start position. So start position ko siya guys. Dito na linya guys. Dito na line. Ayan. Dyan sa mag start position. Pero sa design po natin guys, meron po tayong nilagay na 0.5 inch na allowance doon sa canvas. Nag-canvas kasi ako kanina sa Adobe, yung meron siyang allowance na white na dito. Parang dito siya magpiprint yan guys. Dito lang yung color niya magpiprint. May allowance siya ng 0.5. Pero dito tayo nag-start base ng calibration natin. So, mayroon man tayong 0.5 inch na canvas allowance. Dito yan siya magpiprint ng colored. Hanggang dito lang yan siya guys. Kasi 5 feet man to, 4 feet lang man ang width niya. Hanggang dito lang yan siya. Tapos 7 feet yung pataas. Okay. Bago tayo mag-start, muna natin to, i-atras mo natin to. Yan, down. Press mo natin yung down guys. Yan, down. Yan. Ayan. Ayan. Pwede na yan siya guys. Pwede na natin to i-print guys. So pwede natin mag-start. Okay na natin guys para mag-printing. Try natin makita resulta. Ayan, nag-sending na guys. Sending na. Okay. So dito mag-print na yan siya guys. Ayan. Printing na siya guys. Printing connection na. Yan na yan siya guys. Yan. Yan.
Yan na po yung labas niya guys. So, nakita mo yun guys, yung sinabi ko kanina na dito yan siya magpiprint kasi meron tayong nilagay na 0.5 inch sa canvas ng allowance niya. Kaya dito siya lumabas. Tapos ngayon yung width niya hanggang dito lang yung sinabi ko kanina sa inyo, dahil 4 feet lang yung width ng tarpaulin. Tapos yung materialis natin is 5 feet, so meron siyang sobra dito. Ayan po, ganyan po siya guys. Okay, so ito na po yun guys, nagpiprint na po tayo. Tignan natin yung ano siya, printing na siya guys. Nagpiprinting na siya, nagpa-process na po. So hintayin mo na lang to guys matapos tong 14 feet kasi dalawa to eh. Ang size po kasi ng tarp na ini-import natin is 4 by 7 feet. So dalawang piraso yon, magiging 4 by 14 feet ang kalabasan. So ganun yan siya, 4 by 14 feet. Ito guys, importante itong maglagay ka talaga ng white dito. Importante talaga maglagay ka ng white dito. Doon pa lang sa Adobe, kung ang machine mo is CMYK, gagawa ka na talaga na kaagad ng folder. Gagawa ka ng folder na CMYK siya, i-resize mo siya sa anong original size ng required ng customer. Pagkatapos nun, maglagay ka ng canvas na 1 inch. Automatic yun, may 0.5 round bawat gilid na white siya. So yan, ito na po yun siya, white. Sobra siya ng white, 0.5. Tapos pag magkakat ka, dito ka na magkakat. Yan, gilid, side, lagyan mo ng allowance na 0.5 dito, para doon, dito ka dyan ka maglagay ng rivets. Kasi maglalagay tayo ng rivets kagaya nito. Kagaya nito guys, yan. Ito po yung rivets. Yan. Sa mga nag-start pang printing business, yan po ang rivets. Kailangan mo rin yan ganyan kasi madalas nire-request yan sa mga customers. Tapos ngayon dito, meron din siyang itong blower. Yan, kung titignan mo yan, may lumalabas. Yan. Tanggalin natin. Wala siya. Handa rin natin. Meron na siya, nalabas na. Ayan siya guys. So ayan ang printing niya guys. Maganda, quality naman, at saka kitang kita naman din resulta. Guys, ito guys, nakasit up po tayo dito sa 4 pass, tapos 300 resolution kasi request ng customer na gusto niya yung medyo maganda quality yung printing. Kaya itong ginawa natin, binawi na lang natin dito sa resolution at saka sa printing settings kasi minsan tayo na rin ang mag-a-adjust. Makikita natin sa kung pag-check mo sa design nila is low quality siya, medyo mababa yung opacity at saka yung medyo blur. Ang gagawin mo doon, i-adjust mo lang sa resolution, ganun. Tapos sa settings quality niya, doon ka na lang mag-adjust. Kaya yun ang madali lang, yun ang kadalasan na dapat gawin. Kasi pag binago mo yung design nila sa Adobe, baka magtataka o baka pagalitan ka. Kaya mas maganda lakihan mo na lang yung resolution, tapos i-adjust mo yung settings ng printing. Kaya nito, pag umabot na sa baba, kailangan mo na siyang hilain
para hindi siya hindi siya mag-fold ba. Ganyan. Oh, ayan guys. So kaya ko to ginawang 300 yung resolution guys, dahil meron siyang mga small details lagay. Kaya ko ginawa yung 300 resolution para mas ma-clear yung pagbasa sa details. Kasi minsan may kadalasan sa nagdi-design, lalo na pag hindi talaga expert sa pagdi-design, minsan hindi nila napapansin pagdating sa actual, iba pala na mababa pala yung quantity or opacity ng kanilang ginagawa sa pagdi-design. Yung quality niyang quality ng pagli-layout. Kailangan kasi minsan pag mag-layout tayo, yung uunahin natin yung background. Kung maigi, yung background tawag doon, HD. Dapat naka HD resolution. HD talaga siya. Hanap ka ng mga HD. Tapos kung maaari, gawin mo, mag-layout ka na lang sa malaking sizes para mas maganda. Tapos quality rin yung mga photos na ilagay mo, para maganda ang resulta. So ngayon punta tayo dito sa printing. Ganyan, dalawa yan sa guys. Ayan. Yung dito guys, yan siya guys, pag-arrange ng mga files. Medyo mahaba-haba pa to guys, mahaba-haba pa ang printing natin. So kailangan nating tigil muna to. So at least dito alam mo na kung paano gawin. At saka take note guys, kung kunwari nagkamali kayo sa pagprinta or mayroong kayong nakikitang damage dyan, i-click mo lang yung tong enter para magpo-pause siya at maagapan nyo yung maagapan nyo kaagad yung mga aksidente na pangyayari, para maiwasan natin masira yung head natin. Kasi ang unang pinoprotektahan natin dito is yung head. Dahil yung head, pag nasira, hindi ka na makapag-print. Unless na lang kung mayroon kang pangpalit agad na bagong head, pwede lang. So ngayon dito, gagawin natin, kailangan doble ingat. While printing guys, kailangan mata mo guys nandito talaga sa printing. Hindi ka pwedeng mawala sa paningin sa pagpiprint. Kailangan nakapokus ka, nandito ka parati sa printing, kung maigi hanggang sa pagtapos. Dahil para ka rin nagda-drive ng sasakyan, kunting mo lang, iwas mo lang sa pagprint, kunting mo lang, iwan mo lang, wala na. Pag may nangyari dyan, seconds lang yan, wala na, sira na. Yun ang pinakamahirap, kunting sira na. So problema talaga yan. So kailangan yung mata mo nakapokus parati dito sa printing, huwag kang kikirot, saka hintayin mo hanggang matapos. Dahil seconds lang yan. Pag nasira or na-damage yung printing, okay lang kung ang printing ang madadamage. Kung ang madadamage is pati yung machine mo, mahirap. So ganyan talaga. Guys, hanggang dito na lang po, hindi na ako magtatagal. Baka may natutunan na kayo dito sa kunting sa mga baguhan pa dyan. So have a nice day.
Thank you.